Malugod na pagbati. Ako si Ana, at ngayong araw, may kwento tayo tungkol sa isang batang nagngangalang Kenji at ang kanyang alagang aso. Pero hindi lang basta kwento ito ay isang aral na magtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang responsibilidad at pagmamalasakit. Kaya't simulan na natin. Ang batang si Kenji at ang kanyang alagang aso. Si Kenji ay isang batang masayahin at masipag, ngunit tulad ng karamihan sa mga bata, mahilig siya sa laro at minsan nakakalimot sa kanyang mga responsibilidad. Noong isang araw, binigyan siya ng kanyang magulang ng isang maliit na aso, si Max. Si Max ay masigla at puno ng enerhiya, at simula noong araw na iyon, naging magkaibigan sila ni Kenji. Araw-araw, binibigyan ni Kenji si Max ng pagkain, nilalaro, at tinuturuan ng mga simpleng utos tulad ng kiupo at tisondin. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Kenji na hindi ganoon kasimple ang pag-aalaga sa isang aso. Kailangan palaging may pagkain si Max, tubig, at higit sa lahat, oras upang siya ay makapaglaro at makapag-ehersisyo. Isang araw, dahil sa dami ng takdang aralin at bagong laro na binili sa kanya, unti-unting nawalan ng oras si Kenji para kay Max. Hindi na siya madalas naglalaro o naglalakad kasama ang aso, at minsan nakakalimutan niyang pakainin ito sa tamang oras. Si Max, na dati masigla at palaging malikot, ay naging malungkot at hindi na kasing liksi tulad ng dati. Hanggang isang araw, nagising si Kenji at napansin niyang hindi na masigla si Max. Hindi na siya sumasalubong kapag umuuwi si Kenji mula sa eskwelahan, at hindi na rin siya humahabol sa bola kapag naglalaro sila. Dito na-realize ni Kenji ang kanyang pagkakamali. Naalala ni Kenji ang bilin ng kanyang magulang, ang pag-aalaga sa isang alaga ay hindi basta laro, ito ay isang responsibilidad. Kailangang ibigay mo ang iyong oras at pagmamahal dahil umaasa siya sa iyo. Napagtanto ni Kenji na hindi sapat ang pagbibigay lang ng pagkain o tubig. Kailangang alagaan si Max tulad ng pag-aalaga ng isang kaibigan, may oras, pagmamalasakit at malasakit. Mula noon, nagbago si Kenji. Binalik niya ang oras para kay Max, sinisigurong araw-araw ay naglalakad sila, naglalaro, at binibigyan niya ng sapat na atensyon ang kanyang alaga. Unti-unti, bumalik ang sigla ni Max. Naging masaya siyang muli at bumalik ang dating saya sa kanilang tahanan. Ang kwento ni Kenji ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral. Kapag tayo ay may inaalagaan, hindi sapat ang pagbibigay lang ng material na bagay tulad ng pagkain o tirahan. Kailangang ipakita rin natin ang ating oras at pagmamahal. Hindi lang sa hayop, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid natin. Kung may isang bagay na inaalagaan mo, ito man ay alaga, halaman, o relasyon, alalahanin mo na ang susi sa tunay na pagmamalasakit ay ang pagbibigay ng oras, pagsusumikap at pag-unawa. Dahil tulad ng natutunan ni Kenji, ang tunay na kaligayahan ay makakamtan kapag nagmahal ka ng buo. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ni Kenji at Max. Sana'y may natutunan kayo tungkol sa kahalagahan ng pagmamalasakit at responsibilidad. Kung gusto niyo ng higit pang kwento na puno ng aral, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Hanggang sa muli, paalam! Ang responsibilidad ay hindi natatapos sa pagbibigay ng pangangailangan, kundi sa pagbibigay ng oras at pagmamahal.